Pasintabi muna, hindi pambata ang istoryang ito. Paanong nangyaring sinibak niya ang magandang dilag na virgin pa? Anak niya pala. Paanong hindi niya alam? Hindi niya ba kilala ang sarili niyang anak? Kakahilo, di ba? At wag ka, nagkatuluyan talaga silang mag-ama. Paanong nangyaring ang lahat ng ito ay dahil sa away bata? Abangan ang nakakahindik na ending ng pelikulang ito. Welcome back sa Pokemon Recaps. Ito ang kwento ni Dennis. Ordinaryo lang siyang lalaki. Naaresto siya noong 1988 dahil sa kakalasing at pagwawala sa gabi ng birthday mismo ng anak niyang babae. Tinubos siya ng kaibigan niyang si June para ilabas sa istasyon ng pulis. At bago pa man sila makauwi, tumawag muna sila sa anak niya. Pinili niyang maghintay na rin ang anak niya dahil pauwi na siya. Yun nga lang, dahil sa hindi maipaliwanag na sitwasyon, hindi siya nakauwi. Bigla na lang siyang nawala. Naiwan lang ang regalo para sa anak niya sa lapag. Wala siyang trace, walang bakas na parabang nilamon siya ng dilim. Nang magising si Dennis, nakakulong na siya sa loob ng isang hotel room na walang bintana. Walang alam kung sino ang nagkulong sa kanya at kung bakit. Pinapakain siya sa pamamagitan ng trapdoor sa pinto at paminsan-minsan may chemical gas na pumapasok sa kwarto para patulugin siya ng walang malay habang pinapalitan ang damit niya, ginugupitan ng buhok at naglilinis sa silid. Dahil sa tagal, para sa kanya wala nang kaibahan ang umaga at gabi. Iisa na lang ang panahon sa kanya. Ang tanging koneksyon niya sa mundo sa labas ay ang TV. Kaya doon niya nalaman ang lahat. Kasama na ang balitang pinatay niya ang asawa niya at ang dugo at ang fingerprints niya ay natagpuan sa crime scene. Siya ang suspect sa pagpatay sa sarili niyang asawa. Nagsimulang mag-hallucinate si Dennis. Ilang beses niyang sinusubukang tapusin ang buhay niya sa loob ng kwarto pero palagi siyang binubuhay muli ng mga nagkulong sa kanya. Kaya sa kawalan ng ibang magawa, nagsimula na siyang magsulat. Listahan ng lahat ng mga taong may galit sa kanya. Sino man na posibleng may dahilan na para magkulong sa kanya dito. At nagsimula rin siyang mag-ensayo at magpalakas. Araw-araw hanggang sa tumibay ang kanyang pangangatawan. Naniniwala siyang balang araw makakalaya din siya at pagdating ng araw na iyon, kailangan niyang maghanda. Makalipas ang 6 na taon, nagsimula siyang magbuta sa pader gamit ang isang metal chopstick. Dahan-dahan, konti-konti, taon-taon hanggang sa dumating ang sandaling na ilalabas niya na ang kamay sa butas at sa wakas ay naramdaman ulit ang ulan sa labas. Nagplano siyang tumakas pero malapit na rin kasi siyang lumaya. Hanggang isang gabi pinurga siya ng sleeping gas at may pumasok na babae at hinipnotize siya. Matapos ang 15 taon na pagkakakulong, pagkagising niya, nasa labas na siya. Suot ang isang bagong Amerikana at relo na parang walang nangyari. Parang inilabas lang siya basta-basta matapos ang 15 taon. Ito ang dapat mong mapansin dito. Hindi siya pinalaya dahil naawa sa kanya ang nagkulong. Jack may dahilan, may layunin. At simula pa lang ito, nakita niya ang isang lalaki sa gilid ng rooftop at hawak ang alagang aso. Nakaupo sa dulo na parang handa na siyang tumalon. Siya ang unang taong nakita ni Dennis matapos ang 15 taon kaya nilapitan niya ito at dinama ang kamay nito sa mukha niya na parang ignorante. At muntik pang mahulog ang lalaki. Hinablot niya ito sa korbata at hinila pabalik. Sinabi niyang, pakinggan mo muna ang kwento ko bago ka tumalon. Kaya pakakwento niya sa lahat ng nangyari sa kanya. Gusto pa sana magkwento ng lalaki pero lumakad na siya palayo at dinala ang kanyang mga journal paalis. Pakababa niya, bumagsak na lang bigla ang lalaki sa kotse. Palisaw-lisaw lang siya sa lungsod at walang magawa. Hindi niya rin matawagan ang mga kamag-anak o kaibigan niya kaya wala din siyang patutunguhan. Nakasalubong niya ang isang grupo ng mga tambay. Nakigulo siya at sinubukan niya ang lahat ng training niya sa loob ng kwarto at himala. Madali niyang napatumba silang lahat. Kalaunan, may pulubing nagbigay sa kanya ng cellphone at pitaka na puno ng pera. Sinabi nitong, huwag ka nang magtanong, wala rin akong alam kung bakit. Kaya pumasok agad siya sa isang sushi bar at nag-order ng pagkaing buhay pa. May isang waitress na pamilyar sa kanya na napanood niya sa isang cooking competition sa TV noong nakakulong pa siya at tila pamilyar din daw siya sa waitress. Ano lang, pero bago pa man sila magkausap ng maayos, may tumawag sa kanya. Isang lalaking nanunukso. Tinanong kung maganda ba ang bagong damit niya. Nagalit si Dennis at tinanong kung sino siya at bakit niya siya kinulong. Sagot ng lalaki, pagbulayan mo ang nakaraan mo. Saka binaba ang tawag. Pagkatapos, hinain ng babae ang buhay na octopus. Biglang dinampot ni Dennis
Dennis at kinain ng buo. Gumagalaw pa habang dilulunok niya. Nang hawakan ang kamay niya ng waitress, bigla na lang siyang hinimatay. Nang gumising siya, nasa apartment na siya ng waitress. Inalagaan siya. Nagpakilala itong si Aramina. Sinabi niyang may gusto rin daw siya kay Dennis, pero hindi pa siya ready, kaya wag siyang madaliin. Pumayag naman si Dennis. Nagsimulang mag-imbestiga si Dennis kasama si Mina. Una, hinanap nila ang anak niya at nalaman nilang inampon siya ng mag-asawang Sweden, kaya hindi niya muna hinanap ang kanyang anak at nagdesisyong hanapin kung sino ang nagkulong sa kanya. Isang araw, may natanggap si Aramina na online message mula sa isang username na Evergreen. Nang lumapit si Dennis para tingnan, nag-chat si Evergreen kung kamusta na daw ba siya sa mas malaking bilangguan. Mas malaking bilangguan? Ibig sabihin, kahit na nakalabas na siya sa kwarto, nakakulong pa rin siya sa plano ng ibang tao. Nagdududa na tuloy si Dennis kay Aramina, kaya nag-imbestiga na lang siyang mag-isa. Hinabol niya ang isang delivery man patungo sa gusali kung saan siya nakakulong at sinalakay ang sangguardya gamit lang ang martilyo. Nalaman niyang ang bilangguan niya pala ay pinapatakbo ng isang criminal organization na nagbibigay ng serbisyo ng pagkulong sa mga tao kapalit ng malaking pera. Sinunggaban niya si Antonio, ang namamahala ng operasyon, at binunot ang mga ngipin gamit ang martilyo para makakuha ng impormasyon. Nakasubscribe ka ba sa Pocon Recaps? Hindi? Bungi ka sa akin. Sinabi ni Antonio na hindi niya personal na kilala ang mga kliyente niya, pero may recording siya sa mga tawagan nila. Kinuha ni Dennis ang recording at lalabas na sana ng gusali, kaso isang grupo ng mga lalaki ang nag-aabang na sa kanya sa labas. Nakipagbakbakan siya gamit lang ang martilyo at kamao niya. Kahit nasaksak na siya sa likod, pinatumba niya pa rin silang lahat hanggang sa nakalabas siya sa gusali at binunot niya rin mismo ang kutsilyo sa likod niya at bumagsak sa kalsada. Isang lalaki ang nagmagandang loob at tumulong sa kanya at nagsakay sa loob ng taxi, at bago umalis ay tinawag siya sa mismong pangalan nito at alam niya ang mismong address kung saan siya tumutuloy. Siya pala ang lalaking nagkulong sa kanya. Laking gulat niya pero hindi na siya makagalaw dahil sa pagod at sa mga sugat niya at nakalayo na ang taxi. Nang marinig niya ang recording ng tawag, nalaman niya ang detalye bakit ba siya gustong ipakulong, at ang dahilan, masyado daw siyang matabil. Ano daw? 15 taon siyang kinulong dahil lang sa kadaldalan? Maganda sigurong parusa sa Pilipinas to ah. Nakipagkita ulit siya kay June para matulungan siya na mahanap kung sino si Evergreen. Nang makontak na nila siya, nagpahayag ang Evergreen na kahit anong ebidensya pa ang makuha ni Dennis, wala na siyang magagawa dahil hawak ko ang beat. Sa galit, pinag-initan ni Dennis si Aramina at sinusubukang pilitin siyang magsalita, pero wala siyang napala. Tumawag si June para sabihing nahanap niya na ang tunay na pagkakakilanlan ni Evergreen. Ang pangalan niya ay Eugene at nakatira siya mismo sa building na katapat lang ng apartment ni Aramina. Tumakbo agad si Dennis papunta doon. Inaasahan na pala siya ni Eugene kasama ng kanyang bodyguard, at dito na nagsimula ang laro. Sinabi ni Eugene na ipapapatay niya si Aramina sa loob ng ilang araw kung hindi pa rin matutuklasan ni Dennis ang totoong rason kung bakit siya kinulong. Pero kung magtagumpay siya, kusang papatayin ni Eugene ang sarili niya. Pero may kondisyon, huwag niyang subukang patayin o torturein si Eugene dahil artificial lang ang puso niya na kaya niyang patigilin ito ng isang buton lang. Kaya wala din siyang magagawa. Dahil sa takot, nagpakalayo-layo sila at nagtago sa motel. Siyempre, alam na ang sunod niyan pag motel. Sinibak niya ang pagkabirhe ni Aramina at humagulgol. Sa paghahanap ni Dennis ng sagot, nalaman niya kina June at sa mga dati nilang kaklase na ang Evergreen pala ay ang pangalan ng kanilang batch sa high school noong 1979. At si Eugene pala ay dati niyang kaeskwela. Kasabay noon, nalaman din niya ang tungkol sa isang babaeng si Sarah. Isang babae na namatay matapos lumipat si Dennis sa ibang paaralan. At ayon sa chismis dati, malibog daw si Sarah at kung kani-kaninong lalaking napupunta. At ito pa, si Sarah pala ay ang kapatid ni Eugene. At si June pa nga ang nagkalat ng chismis tungkol sa kanya. Nasa malapit lang pala si Eugene kaya pinatay niya si June habang nasa telepono si Dennis nang marinig niya kung paanong inilalarawan nila si Sarah bilang pokpok. Dito nagsimulang bumalik sa alaala ni Dennis ang mga detalye. Naalala niyang nakita niya si Eugene at Sarah sa isang sekretong lugar na hindi niya dapat makita sa paaralan. Sa kanyang pamumuso, sa simula ay nagpipicture lang sila pero hinubad na
kinuha ni Eugene ang kanyang salong guhit. Hinubad ang salong suso at ang sunod ay rated LPG na nagkakantunan kahit magkapatid sila. At bago nga siya magpa-transfer ng school, nasabi niya kay June ang nakita niya. Yun nga lang, hindi niya naisip na magiging malaki pala ang konsekwensya nito. Kumalat ang chismis sa buong eskwelahan na baliw na si Sarah at naniniwalang buntis nga talaga siya. Gumuho ang buhay niya dahil sa kahihiyan at namatay siya. Nakwento lang niya sa kaibigan ang pamumuso niya, pero dahil dun, isang buhay ang nawasak. Sa wakas ay nagharap na si Eugene at Dennis at para magkaalamanan na ang pinakamasakit na katotohanan. Ang pagkikita pala ni Aramina at Dennis ay hindi aksidente. Si Eugene mismo ang mastermind ng lahat ng ito gamit ang kanyang hypnotist para ipakilala sila sa isa't isa at ang pag-iibigan nila. Ipinakita sa kanya ang isang photo album, mga larawan ng anak ni Dennis sa kanyang paglaki. Isang batang babae na pinalaki ng mag-asawang Sweden sa ibang bansa. Lumaki at naging waitress sa sushi bar. Isang araw, hinipnotize siya at naging si Aramina. Ang babaeng kasama niya sa lahat ng ito, ang babaeng mahal na mahal niya, ay siya ring anak niya. Sinugod ni Dennis si Eugene sa galit pero pinigilan siya ng bodyguard. Naglaban sila pero hindi siya umuubra. Pagod na rin si Eugene na panoorin ang labanan kaya binaril niya ang sariling bodyguard. Wow, ganun siya kalupit. Nalaman ni Dennis na ipapaalam din pala nila kay Aramina ang katotohanan. Bigla siyang lumuhod at nakiusap sa harap ni Eugene at nagmistulang aso na umuungol at dinidilaan siya sa paa. Nakiusap na huwag sasabihin sa anak niya ang totoo at huwag niyang sirain ng ganon ang pagkatao niya. Pero hindi kumikibo si Eugene. Kaya sa pagkadesperado ni Dennis, ginunting niya ang sarili niyang dila at inalay kay Eugene. Hindi na rin niya masasabi pa ang katotohanan kahit kailan. Naawa na sa wakas si Eugene at inutusan si Antonio na huwag nang ipaalam kay Aramina. Iniwan niya na rin ang remote control ng pacemaker ng puso ni Eugene bago siya umalis. Pinindot ni Dennis ang buton pero imbis na mamatay si Eugene, tumugtog pa ang isang audio recording niya habang binibembang niya ang sariling anak niya. Aray ko. Pumasok si Eugene sa elevator at bumalik sa kanya ang alaala ng araw ng pagkamatay ni Sarah. Sinubukan niyang pigilan ang kapatid niya, ngunit bumitaw na siya. Pakabukas ng elevator, binaril na pala ni Eugene ang sarili niya. Pero hindi pa tapos ang kwento ni Dennis. Nagpakalayo-layo siya, nagsulat sa hypnotist at humingi ng tulong. Gusto niya nang burahin ang memorya niya ng totoo para makasama niya pa rin si Aramina nang walang alam na sisira ng kanyang loob. Binalaan siya ng hypnotist na may posibilidad pa rin na magkamali ang proseso at masira ang memorya niya. Pero sumugal pa rin si Dennis. Sinimulan na ng hypnotist na ibalik siya na hindi niya pa alam ang katotohanan. At kalaunan, pagkagising niya, dumating na si Aramina. Niyakap siya at sinabing, "Mahal na mahal kita." Kaya sa huli, butenga ang kanyang ngiti. Ano kayang mas pipiliin mo? Ang malaman ng katotohanan o ang mabuhay sa ilusyon lang? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.